Hello mga kabayan, welcome. Tama na ang pag-scroll sa YouTube. I-type na ang Nurse ng Bayan para sa mga health tips and advice. 10 halamang gamot na aprobado ng Department of Health. Malamang naririnig nyo na sa lolo o lola nyo, may mga halaman sa likod bahay na pwedeng gamiting lunas. Ngayon tatalakayin natin ang 10 halamang gamot na opisyal na ine-endorso ng DOH or Department of Health. Kasama ang tamang paghahanda, gamit at mga dapat pag-ingatan. Kung bago ka dito sa channel at layunin natin dito ay tulungan kayo tungkol sa mga tradisyonal na gamot gamit ang makabagong kaalaman sa kalusugan. Ang lagundi. Ginagamit ito para sa ubo, sipon at hika. Paano ito inihahanda? Kumuha ng sariwang dahon, banlawan, pakuluan sa tubig ng mga 5 minuto. At inumin bilang tsaa 2 beses sa isang araw. Ang sambong. Kilala bilang diuretic na halaman, tumutulong ito sa pag-alis ng labis na tubig sa katawan at ginagamit para sa bato. Karaniwang inihanda rin bilang tsaa. Herba buena. Ay epektibo para sa sakit ng ulo at pananakit ng kalamnan. Maaaring gawing lunas sa balat o inumin bilang tsaa. Tsaang gubat. Ay tradisyonal na ginagamit para sa sakit ng tiyan at bilang panlaban sa antibacterial na infection. Bayabas. Hindi lamang para sa prutas kundi ng dahon nito ay ginagamit bilang antiseptic sa mga sugat at bilang gargle para sa lalamunan. Acapulco. Kilala rin bilang ringworm bush ay ginagamit sa mga fungal na impeksyon sa balat. Ampalaya. Malawak na pinag-aaralan dahil sa potensyal nitong epekto sa blood sugar. Kaya't karaniwang ginagamit ng mga taong bantay sa kanilang asukal. Nyog-nyogan. Na ginagamit laban sa bulate, partikular sa mga bata, pero mahalagang sundin ang tamang dosage. O lasimang bato. Ay ginagamit para sa gout o sakit sa kasukasuan. Bawang. Ay pinag-aaralan din para sa potensyal na epekto nito sa kolesterol at presyon ng dugo.
paalala at pag-iingat. Mahalagang tandaan, ang mga halamang gamot na ito ay pantulong lamang, hindi kapalit ng konsultasyon sa doktor. Lalo na kung may kasalukuyan kang ginagamit na gamot o malalang kondisyon. Laging kumonsulta muna bago gamitin, lalo na kung buntis, nagpapasuso, o may kasamang maintenance medication. Yan ang 10 halamang gamot na aprobado ng DOH. Kung gusto nyo ng follow-up video tungkol sa specific na paghahanda ng bawat isa, i-comment nyo lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa susunod na video. Ingat lagi mga kabayan. Salamat mga kabayan. Till next time!